Talasalitaan. Panuto, piliin ang salitang kasing kahulugan ng salitang nakapahilig o italize. Para sa unang katanungan, ang pamilya nila ay abang-aba sanhi ng pagsalanta ng bagyong Yolanda sa kanilang lugar. Ang salitang nakapahilig ay ang salitang abang-aba. Ang mga choices o mga pagpipilian ay letter A, kapos na kapos sa mga bagay na ikabubuhay. B, awang-awa sa kalagayan sa buhay. C, nawawalan ng pag-asa sa buhay. At letter D, hindi makapag-isip kung ano ang magiging kahihinatnan ng buhay. Ang tamang sagot dito ay ang letrang A, kapos na kapos sa mga bagay na ikabubuhay. Pangalawang katanungan. Ang aming guro sa asignaturang kasaysayan ng Pilipinas ay isang magaling na antikwaryo. Ang tamang sagot dito ay nasa letrang C, isang dalubhasa sa kaalaman ng mga matatandang bagay. Pangatlo, ang Continuing Professional Development o CPD ay isinabatas dahil kailangang alumanahin ng mga profesional ang kanilang pag-unlad sa kani-kanilang larangan. Ang tamang sagot dito ay nasa letrang B, pag-ukulan ng pansin. Ikaapat, para maparami ang kanilang alagang hayop, kailangan nilang babahan ng mga ito. Ang tamang sagot ay nasa letrang C, paglalaan ng mas maluwag na paglalagyan sa hayop para maparami. Panglima, ang mga lugar na badilas ang mainam na pagtayuan ng mga subdibisyon para naman mapakinabangan ang mga ito. Ang tamang sagot ay ang letrang C, tigang ang lupa't hindi mainam sa pagsasaka. Ika-anim, hinuli siya ng mga pulis dahil sa salang bagan siya. Ang tamang sagot ay nasa letrang D, pagpapalaboy-laboy. Ikapito, hindi na bumubuti ay bagkus pang sumama ang kalagayan ng ating kalikasan dahil sa kawalan ng disiplina ng maraming tao. Ang tamang sagot dito ay nasa letrang B, lalo na. Ikawalo, marami sa mga anak ang lumalapastangan sa kanilang mga magulang kapag malakas ang kanilang mga bagwis. Ang tamang sagot rito ay ang letter A, pakpak. Ika-siyam, bahete ang mga taong nagbigay ng kanilang mga pera sa mga negosyong networking. Ang tamang sagot rito ay ang letrang C, nalugi. Ika-siyam, bahete ang mga taong nagbigay ng kanilang mga pera sa mga negosyong networking. Ang tamang sagot rito ay ang letrang C, nalugi. Ika-sampu, noong taong 19, marami sa mga lugar sa lungsod ng Baguio ang bakang-bakang. Ang tamang sagot dito ay ang letrang A, bitak-bitak likha ng lindol. Ika-sampu, noong taong 19, marami sa mga lugar sa lungsod ng Baguio ang bakang-bakang. Ang tamang sagot dito ay ang letrang A, bitak-bitak likha ng lindol. 11, dahil hindi mahanap si Malia, ang Supremo ay hindi nakatulog. Siya ay balik inihaw sa buong magdamag. Ang tamang sagot rito ay nasa letrang D, hindi makapag-isip ng mabuti. 12, ang larawan ng kanyang unang pag-ibig ay nakadikit sa kanyang balintataw kaya hindi niya ito makalimutan. Ang tamang sagot ay letrang C, guni-guni. 13, sa pamumuno ng pulis na probinsyano, nilusob ng mga miyembro ng Special Action Forces o SAF ang baluarte ng mga miyembro ng Pulang Araw. Ang tamang sagot dito ay nasa letrang C, pinakakilalang bayan. 14, ang pagdalumat sa mga ideya ni Pilosopo Tasio ang pinakagusto ng mga mag-aaral sa asignaturang Noli Me Tangere. Ang tamang sagot dito ay letrang C, malalim na panghihiraya o paglilirik. 15,
Ang awit na pinamagatang dayang-dayang ay nakakapagpaindak sa mga taong nakakarinig dito. Ang tamang sagot dito ay nasa letrang A, babaeng maharlika. 16. Siya ay sanay sa diplomasya kaya gustong-gusto siya ng mga tao. Ang tamang sagot rito ay letter B, matalas at mahusay sa pakikipag-unawaan. 17. Ang kanilang tahanan ay disariglado kaya ayaw pumasok ng mga bisita. Ang tamang sagot dito ay letrang C, hindi maayos o magulo ang kalagayan. 18. Ang mga eskudero ay matitipuno sa kanilang paglakad patungo sa kanilang pinagtatrabahuan. Ang tamang sagot dito ay letrang C, mga tagagawa ng kalasag. 19. Ang isang taong mapagsamantala sa kapwa ay mahirap pakisamahan. Ang tamang sagot ay letrang A, mapag-imbot. 20. Isa sa mga asignaturang sinusuportahan ng Department of Science and Technology o DOST na lalong paunlarin sa mga iba't ibang paaralan ang asignaturang sipnayan. Ang tamang sagot dito ay letrang B, matematika.